tinamaan po ako sa verse na to. 1 John chapter 4 verse 19. We love because Give us your revelation what you wanted us to learn from this topic. Change your hearts and minds. May we apply it, Lord God, in our daily lives. We invite your holy presence in this place. Make us, Lord God, your true disciples, Panginoon, that will truly display how great you are in our life. Lord, you are here with us. We're gonna hear your voice. We're gonna write it on the tablets of our hearts. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Thank you for coming. Sa mga nanonood na viewers, kung first time ka, dumaan ka lang sa channel na to, no? Thank you for your time. So welcome to Conquest Church. Our church is named Conquest. Alright, I'm the one pastoring this church. I'm Joey Hortaleza, Kuya Joey Hortaleza. I do this ministry with my wife and some of the leaders available for us here in this ministry. Okay, so today's topic is someone needs your help. Someone needs your help. Okay? Are you familiar with that picture? Siguro familiar kayo dyan, no? Anong nangyari dyan? Someone's wounded. There's a man helping him, and then of course there's a donkey. No, may donkey dyan. So the passage that we will be reading today is part of the series ng ating faith series, no? Napag-aralan natin last week, contaminated faith, ano yung mga faith na nagpapabagsak sa'yo, no? Sa faith mo, bakit na-contaminate yung faith. Ngayon naman is faith in action. Someone needs your help. Okay? This is the story of the Good Samaritan, no? Hopefully, God will reveal us more about this passage than ever before, no? So the question first is, did you ever ignore someone who asked for help? Meron na bang nanghingi ng tulong sa'yo, no? Na hindi mo tinulungan? Tapos right after, nakonsensya ka, no? But grabe, no? Hindi ko binigay sa kanya yung sagot ko sa number 2. Okay lang yun, di ba? Okay lang yun, no? Pero may mga bagay sa buhay natin na yung parents natin nanghingi ng tulong, yung kapatid natin nanghingi ng tulong, churchmate natin, leaders natin nanghingi ng tulong, hindi mo nabigay yung help, may namamalimos sa'yo, hindi mo nabigay. But of course, no, you should be wise in helping people as well, no? So let's go to Luke chapter 10, starting in verse 25. Luke chapter 10, starting in verse 25. It says there, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. So here comes someone who is an expert in the law of Moses, mambabatas, no? Gusto subukan yung knowledge ni Jesus. Sabi niya, teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Good question. Ito ba yung gusto nating lahat, eternal life? Of course, right? All of us, every one of us wanted this eternal life. Meron ba sa atin walang gusto nito? No, eternal torment ba yung gusto natin? Hindi, eternal life. A very, very good question, or maybe the most important question that this person has ever asked in his entire existence. Gusto niya ma-save. Apparently, this guy, sino dito nung in-evangelist ka, parang wala naman sa idea mo talaga na ma-save. Diba? Diba wala naman sa atin, no? Na parang gusto kong ma-save, pakinggan ko nga yung one verse. Wala naman ganun sa atin eh. Etong taong to, gusto niya talaga ma-save. Pero gusto niya i-test din knowledge ni Jesus. Verse 26, what is written in the law? He replied, how do you read it? So alam ni Jesus yung pakay na itong taon to. No? Ano ba nakasulat sa nasusulat? Diba expert ka sa law?
So ano pa nakasulat dyan? How do you read it? Sabi niya, verse 27, he answered, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. That is actually the purpose of Conquest Church. Di ba yun ang purpose natin? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Just in case you have not yet memorized that, please do. Verse 38, you have answered correctly. Sabi ni Jesus, oh, alam mo naman pala. Diba? Do this and you will live in eternity. Really, ito lang talaga gagawin natin mga kapatid. Gusto mo eternal life, ito. No? Accept Jesus Lord and Savior, you get saved. Love the Lord your God with all your heart, soul, and strength and mind. And love your neighbor as yourself. So, verse 20, sabi doon, but he wanted to justify himself. Nagyayabang na naman itong si expert of the law, no? Diba talaga pag expert, no? So, sabi niya doon, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Sino yung mga kapitbahay ko? Si Marites, diba? Si Maribis. Anyways, tanong niya, sino mga kapitbahay ko? Verse 30, in reply, Jesus said, a man, naging story si Jesus nagpa-parable, no? Ito yung gusto ng Panginoon eh. Hindi niya pinapahayag plainly kaagad. Ang gusto niya, ipapaintindi niya sa mga tao, ano ba talaga yung truth, no? Sa mga bagay-bagay. Ganito a man was going down from Jerusalem to Jericho. When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Nakita ka na half dead? Ganun, no? Parang patay yung kaliwa, yung kanan bukas, no? So, ibig sabihin lang yan, merong isang traveler, kasi dati nung araw, you cannot travel. Ngayon kasi, pag nagta-travel ka, masarap mag-travel eh. Punta sa Baguio, punta dito, punta ng Vietnam, punta ng Hong Kong. It's easy, it's fun. Alam mo nung araw, you cannot do that. Hindi, kasi dati pag nag-travel ka by feet or by camel, by donkeys or by horses, kapag mayaman ka, si Jesus kasi naglalakad eh. So ngayon, pag naglalakad ka, andyan yung mga raiders, mga robbers, no, sa daan. Wala pa namang CCTV noon eh. Wala rin mga police to. Mga soldiers, pero wala talaga walang government to manage the chaos. So talagang pag ninakawan ka, pag ni-rape ka, wala talaga. Pag pinatay ka, hindi nila alam kung ano nangyari na sa'yo. So ngayon, gano'n nangyari. Ninakawan ng damit, siguro yung damit niya, Gucci, no? Tinanggal, Gucci to diba? Beat him siguro kasi ng laban. So, umalis na sila. Verse 31, a priest. Ano yung priest? Pare, diba? A priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed on the other side. Tumawid. Naglalakad siguro yung priest. Uy, may na-aksidente, diba? Ngayon kasi, pag may na-aksidente, hindi mo pwede galawin syempre because you are not a medical professional. Okay? Pero dito, nangyari, merong nabugbog, merong mamatay, naghihingalo na. Tumuhid siya sa kabila. Kunwari wala siya nakita. Alright? And in verse 32, so too, a Levite, alam mo yung Levite? Assistant of the priest. Sakristan ba? Sakristan, man. Grabe. Yung priest, yun yung pastor. Ganyan. Si pastor, may nakakita ng umiwas si pastor, tumawid sa kabila. Yung Levite naman, yung disciple ni pastor. Yung umatin sa conquest. Hindi, walang ganun sa conquest, diba? Nakita niya. Tumawid din sa kabila. He came to the place where saw him pass by on the other side. Verse 33. But a Samaritan. Ano yung Samaritan? Noon kasi, bakit si Lord, si Jesus Christ, ang dami example ng Samaritan woman, right? Kaya nga yung second daughter ko, Samaritan Faith. Because yung pangalan niya is the faith of the Samaritan woman. Si Samaritan Faith, si Summer. No? And bakit naging Summer? Kasi basta,
mainit yung panahon noon, naghanap si Jesus ng tubig, kaya naging summer. Ang galing ng revelation. Anyways. But an unbeliever who does not attend Bible study, who does not attend church, he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Naawa. Kawawa naman. Diba? Verse 34, he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought to him in an inn, and took care of him. Verse 35, the next day he took 2 denarii and gave them to the innkeeper, pera, no? Look after him, he said, and when I return, I will reimburse for you for any extra expense you may have. Okay? Verse 36, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Yung pare, yung sakristan, o si Samaritan? Yung pastor, yung leader, o yung tambay? Sabi nito, verse 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. The one who had mercy. Is it all about, it is not all about the helping of other people, it's all about having mercy. Because God is a merciful God, and He wants to duplicate His heart on us. Ang gusto ng Panginoon is for us to become Jesus-like, and then apply that on the people. That's why ang purpose natin is to love God and to love people. Yun talaga. No? Kaya lahat ng ginagawa natin, if this is not about loving God and loving people, tigil na natin to. Kung atin lang din tayo dito, makikinig lang din sa YouTube na or this face-to-face, and then you are doing different things in your own life at home, binabasos mo yung magulang mo, itigil mo na yan. Right? You are, sinasayang mo na yung oras. No? Sabi ni Jesus, go and do likewise. So, ang pangalan para ng tumulong sa kanya ay Gwando. Go and do likewise. So, anong marutunan natin dito sa Good Samaritan? Normally, ang narutunan natin dati no, dito is parang buti pa yung Samaritan, buti pa yung hindi priest, buti pa yung hindi Levite. Tumutulong. Buti pa hindi nag-Sunday service, tumutulong. Mabait. Diba? So, mako-compare kasi tayo eh. Yun siya sabi ng Panginoon dito. Kaya nga nabuo yung statement na akala ko ba Christian ka? Kasi dahil dito. Pero syempre kailangan mo rin maging wise. Because sabi ng Lord, I'm sending you as sheep among wolves. Kailangan mo rin maging wise. Bakit? Kagaya nung kagabi, or nung isang gabi, nag-uusap kami ng kasama ko sa business, biglang may namamalimos sa amin. Ako kasi literal, nung time na wala talaga akong perang dala. Kasi ang dala ko lang is products, tabi-tabi sa akin. Ang gulat ako, mas malaki sa amin. Mas malaki yung katawan, mas matangkad pa. Kailangan daw yun ng pangkain. Nahiya ako sa katawan ko eh. Pero kasi wala kasi akong pera, kaya hindi ko nabigyan. Pero ako kasi, it doesn't really matter for me, no? Kung yung baka namamalimos, binibigyan ko lang. Kasi hindi naman nila kailangan ng 1,000. Bigyan mo ka ng 20, tuwan-tuwa na yan. Bigyan mo ka ng 5 piso, tuwan-tuwa na yan. Bigyan mo ng piso, huwag mo nang subukan. Kahit 5, I mean, you know, no? They don't need big amount of money. What are they going to do with that, Kuya Joey? Maybe drugs, maybe rugby, maybe cigarettes, I don't know. One thing is for sure, they don't need big money and you can give. Right? Hindi naman na kailangan ng malaki, ba't di mo tulungan ng maliit? Yan yung principle ko. Pero minsan, tignan mo rin. Pag nakita mo matanda, no? Pero pag nakita mong sobrang lakas, laki ng katawan. Kasi one time, may namalimos, biglang, meron din ako hindi binigyan one time. Kasi bigla ko lang naisip, grabe nung ganito ako, hindi naman ako namamalimos, nagtatrabaho sa palengke, nag-aano ako ng basura. Nagkakalakal ako. Hindi ako namamalimos nun eh. Anong pagkakaiba ko sa kanya? So nung time na yun, hindi ko binigyan. Kasi parang naisip ko, parang tamad lang yata ito eh. Pero syempre, we cannot judge. No?
Buti pa ako, may gano'n akong isip, siya hindi niya kaya mag-isip ng gano'n. So someone needs your help. Ang daming tao sa paligid mo na kailangan ng tulong mo. Ang dami. Ano matutunan natin dito? Number 1, he has a heart to help. Yung Good Samaritan, he has the heart to help. Number 2, he has the resources to help. Right? Alam niyo yung Good Samaritan, meron siyang heart, meron siyang resources. Hindi lang niya gustong tumulong, meron siyang capacity na tumulong. Meron ba ito gusto mong tulungan yung magulang mo, wala kang capacity? Kasi wala pang word. Diba? Gusto mo naman talaga magbigay ng tulong sa ministry, pero yun nga sa'yo pa lang kulang na. Okay? So, ibig sabihin, yung Good Samaritan na to, able, may capacity. Hindi lang siya willing, meron din siya capacity. Imagine nyo kung yung Good Samaritan, you know what bro, I'm gonna pray for you. In Jesus' name, get healed. Sumalis na siya. Dahil gagaling ba yun? O hindi? Hindi, di ba? Kailangan niya ng gamot. No? Pero dahil sa atin, minsan, hindi tayo blessed. And then ang pangit kapag ka ganito. That's why I'm also striving in my life, no? Sa life namin ni Ate Jenny nyo. Kasi ayaw talaga namin yung gusto namin tumulong, wala kami maitulong. Ayaw din namin isipin na kukuhanin. Although nasa Bible kasi siya, na ang pastor talaga is, alam niyo, pastor kasi profession yan, no? Para siyang lawyer, para siyang CPA, para siyang business owner, para siyang graduate ng finance, para siyang graduate teacher, lawyer, ganun kasi. Ngayon, bakit yung mga tao ang tingin sa pastor dapat naghihirap lang si pastor? Kaya ayaw ko magpastor. Kasi pag minsan umangat ka sa buhay, galing yung simbahan pera niya. Ganun kasi yung nakagisnan natin. Pero ba yung pastor nagpe-pray para ma-bless tayo? Tapos gusto natin yung pastor naghihirap? Ang weird, no? Ang weird. Isa rin yan sa mga in-address ko sa mga inalagaan ko sa simbahan before. Sabi ko, hindi pwedeng magutom si pastor. Hindi pwedeng mauhaw si pastor. Kasi bakit? Nagpapastor siya sa atin. Tapos mauuhaw siya, mapapagod siya, hinahayaan lang natin. Ayun talaga, in-address ko talaga yun. Kasi gusto nila parang, dapat si pastor hindi mayaman. Yung mga drug lord nga naka-MacBook diba? Alam niyo yung mga naglalabas ng mga movie ng mga porn, ang ganda ng camera, ang ganda ng... Tapos sa Word of God, dapat Manila paper, gano'n. Nakakainis yun. Yun yung gusto ko i-address na parang, you know what, of course. It's not all about the tools. But it's all about, being excellent. Diba si Jesus nga, in-arrange niya pa yung boat. Tumalikod pa siya sa dagat para lang magkaroon ng sound system. Diba? Kung hinayaan ni Jesus yun, nasa bundok lang siya, tapos makinig kayo kung gusto yung makinig. Pag di nyo na ako narinig, imperno kayo, diba? Ganun ba yun? Hindi Dapat able din talaga tayo mga kapatid. Hindi lang pwedeng puro prayer. So ito puro prayer na lang yung help mo. Okay din yun. Prayer and action. And also, gutom siya Kunwari, gutom siya. Pag pray kita, mabusog ka. Hindi. No? Pag pray kita, wala akong pamasahe kuya. Alam mo yung mga inaalagaan ko dati sa school, wala pamasahe, pupunta ng Sunday service. Bibigyan ko ng pera kasi nagtatrabaho na ako doon Ako gutom, lilibre ko sa kainan. Kasi syempre, may resources. Yung mga resources na hindi yun lang yun para sa'yo. No? That's why, God will bless you to bless others. Ito, sa mga graduate na mga batang to, napakatalino ng mga congrats sa mga graduating students natin. Baka naisip mo, grabe kapag ako graduate, iPhone, MacBook, shoes.
Am I talking to myself? Ganun, no? Ako pala yun, no? Hindi, alam mo yung, I mean yung sa budget to it. Pero hindi yung buo, na buong pera mo, nilagapak mo na doon, no? I mean, no, baka sarili mo kakainin ko lahat ng sangyup. Diba? Sungli ko, samgyup salamat, Korean barbecue, lahat, dadaanan ko yan. Lahat ng unlimited, dadaanan ko lahat ng ramen, lahat ng milk tea, ubusin ko, titikman ko lahat. Lahat ng gusto ko i-try. Kinalimutan mo na yung mga bagay na kung ba't ka nag-aral na simula. Magulang natin, hindi mo alam, tumatanda sila, magugulat ka, matanda na sila. Okay lang kung matanda na sila. Eh kung patay na pala sila, nung naisip mo yun. Right? God will bless you to bless others. Huwag mo isipin na yung binless ka na God, sa'yo lang yan. Yan ang pinakamali mong isipin. The question is, why would God bless you? Say nga, Lord, bless mo nga, why? Saan mo ibibili yan? Paano kapag meron kang invite sa gathering natin? Wala kang pera eh. Ako na ba sa pamasahe mo? Sa pagkain, magkakaroon ng pagkain doon. Tara, ganoon lang kayo mag-invite sa Sunday service dati, wala rin akong pera eh. Manghingi lang din ako ng pera, no? The blessing is not for you alone. Lagi mo isipin, the blessing is not for you alone. Baka kasi inisip mo lagi, ito mahirap sa atin, yung motive natin sa prayer. Lord, bigyan mo ko ng work na mas malaki yung sweldo. After nyan, tumaba ka. Eh kasi kinain mo lahat ng sweldo. Diba? Lord, bigyan mo ko ng mas malaki yung sweldo, lalo kang nagkasala. Bumili ka ng magandang PlayStation 5, na-addict ka, di ba? Minsan tayo bless ng God kasi syempre hindi pa eh. Parang kunwari sa summer, nagpapabili ng, ano ba yan? Ay si Zaya, nagpapabili ng iPad. Mababasag yun. Ito ka hinulog eh. So sa atin, pwede ba tayo mag-pray, Lord, bigyan mo ako ng mansion. Kaya naman ibigay ng Lord yun instantly eh. Right? Pero ba't niya binibigay ka agad? Baka yung bahay mo marami magulo. Hindi mo nilinisan. Baka pag binigyan kita ng mansion, mas marami na yan. Mas mahirap yun, malaki yun eh. Yang ang maliit, di mo malinis yung pamalaki. Kaya nga isipin natin palagi, no? You cannot give what you do not have. This is one of the most profound statement I ever learned in the ministry. You cannot give what you don't have. You cannot give. Paano ka magbibigay ng tulong kung ikaw mismo gipit? Right? Sabi ng nanay mo, gusto kumain sa Wolfgang. Wow! How can you give that? Gusto mo punta ng Boracay, how can you give that? You cannot give what you don't have. For example, ganito. Manghihingi ako kay Bernard ng 5 piso. Kaya niya ba ibigay? Yes or no? Yes. Manghihingi ako sa kanya ng 1,000. Kaya niya ba ibigay o hindi? Yes, kaya niya. Manghihingi ako ng 1 million. Yes. Diba? Mahihirapan siya ibigay. Kasi wala pa siya nun eh. Mahirap yun. Yung hindi mo kaya ibigay. Alam ko sa inyo rito, lahat kayo mababait. Lahat kayo gusto yung tumulong sa mga family ninyo, magulang ninyo, kapatid ninyo, ibang tao. Alam ko yun eh. Pero wala pa lang kayong capacity. Pero hopefully, pag meron na kayong capacity, eh maalala nyo. Maalala nyo. Right? In everything that you don't have, you cannot give. For example, how can you give Jesus to others if you don't have Him? Right? I am in the habit of really, when people talk to me, I will make sure that that person gets in love with the Lord Jesus Christ after our time together. Yung di-discuss ko sa midweek kila Bernard, kila Lian eh. Yung bang you fan into flame, alam mo yung uling na hindi napapaypayan? Di ba dumadami yung abo, tapos mamatay na siya? Pero pag ikaw nakausap, pag uwi ng bahay galing Sunday service yan, umaapoy yung heart.
kay Lord, gagawa na naman ng mabuting gawa. I mean, dumating tayo sa ganung point that we can really, no? Pag ikaw kinausap, mukha mo pa lang, hindi ka pa nagsasalita, na-encourage na siya. Baka nang pag nakita ka, grabe, bigat ng problema. Nakasimangot ka kaagad. No, pag nakita nila, hi ka, yes, good morning. Sa office, Monday morning. Good morning, happy Monday everyone. Happy Monday daw. Ba't ba siya kapag Monday? Eh kasi, si Jesus kasi, basta. Alam mo, maganda mag-encounter ka. Ano yun? Basta. Tell you next time. Swimming tayo saan? Dun sa... Saan yun? Saan yung hotel? Linde. Linde. Tapos swimming tayo sa Linde. Kasi pagbunta tayo doon, praise and worship. You know what? You need to accept Jesus Christ, Lord Savior. Alam mo kami, mga student kami before, ganito ginagawa namin. We have a free tutor in accounting subject. Ay, yung mga hirap sa accounting, pupunta sa amin, kapaturo ng accounting. After turuan, walang uwi. One verse evangelism. Ang sabi ng Lord, gain worldly wealth to gain more friends. And those friends, you bring to the Lord. Gamitin mo yung kayamanan ng bundong ito para ilapit ang mga tao kay Lord. Ganun ginawa ko eh. Lalo sa mga magulang ko. Makain tayo sa labas. Simba muna tayo. Sagot ko lahat. So nag-mall kami, kain. Simba. Walang palag. Busog. Bilang mo ng relo. Bilang mo ng tatay nanay ko, bilang ko ng cellphone. Ma, masaya ka ba cellphone mo? Tara, simba tayo. Walang palag eh. Kasi binilan mo. Lahat ng buong family ko ngayon, believers na talaga. Libre ko kayo, ako sagot ko lahat. Simba muna tayo, tapos mag-mall tayo. Papakainin ko kayo. Kuya Jace. Espipata. Diba? Alam mo yung kahinaan nila, samgyup kahinaan na ito eh. Libre kita samgyup. Simba muna tayo. Kakaganon ko, kakalibre ka kasimba, kakalibre ka kasimba, hanggang sa wala nang libre, hindi simba na. Para yung mga inalagaan kong estudyante, walang pera, di ba? Pakainin mo yan. Dalhin mo sa Jollibee, dalhin mo sa McDonald's, dalhin mo sa Starbucks, dalhin mo sa Bonchon. Pero you know what? Sideline lang yun eh. Na parang, you know what, Lord? Habang kumakain sila. Alam mo, Lord, sarap ng kain ni Bernard. Pero gusto ko, ikaw yung kainin niya, yung word mo. Habang kumakain sila, pinag-pray mo na sila. Lord, sana makilala ka ng mga to. Sana mag-grow sila sa'yo. Actually, patapos na yung topic natin. How can you serve God? Lapit tayo matapos. Paano mo i-serve si Lord? Hindi mo naman siya nakikita. Naisip mo na ba yun? Paano ko i-serve si Lord? I don't see Him. You know how to serve God? Serve people. Yung pinakayaw natin gawin sa lahat. Lalo pagkaaway mo, sabi ng Lord, bigyan mo raw ng pagkain, bigyan mo raw ng inumin. Grabe, nung kaaway mo nga eh. Love your enemies. Lord, talaga bibigyan ko ng inumin na may lason. Pagkain na may lason. Hindi, sabi ng Lord, if your enemy is hungry, give him food to eat. If your enemy is thirsty, give him water to drink. Magkakabati kayo nun. How can you serve God? Serve people. Yung mga taong ayaw natin are the same people that Jesus died for. Alam mo yung, mayroon ka nakagalit na tao, nakagalit ka, ayaw mong tulungan kasi galit ka nga eh. Or may ginawa siya yung mali, or pinakamasakit na maling ginawa sa'yo ng isang tao, kung sino man yan.
Yung taong yun, mahal yun ng Panginoon. Kahit ganun-ganun yun. Parang ikaw tsaka ako. Ang galing, no? God created love so perfectly that it really caters the worst of sinners. Parang ikaw. Parang ako. Galing, no? Kahit galit ka sa kanya, kahit gusto mo siya mapunta sa impyerno, invite mo, tulungan mo mas-save. This is profound. This is from Pastor David Diga Hernandez. One of my heroes in faith, one of the anointed pastor that I follow. Conquest Church was also parang naipanganak dahil na-inspired din ako dito sa ganito. Sabi niya, what good does it do to help people in their physical and material needs but not for the salvation of their souls? Yung binigay mo lahat ng tulong sa tao nito sa buong buhay niya, tapos na yun na impyerno naman, ano yun? Useless. Right? Kahit pa yumaman ka dito, mailibre mo lahat ng tao. Sa family mo, mabigay mo yung mansion na gusto nila, mabili mo yung bahay na gusto nila. That's not bad. Gawin mo yun. Okay, ginagawa din naman namin ni Jay yung sa mga goals namin sa buhay. But you know what? The ultimate goal is to help them get saved. Kaya nga sabi ng Lord, ni Jesus, ano ipapalit mo ng soul mo? Kahit makuha mo yung buong mundo, kahit maging ikaw may-ari ng real estate sa buong mundo, magkano isang unit dito, sa condo dito? 5 million, 7 million? Imagine gaining the whole earth, yours? Pero sabi ng Lord, pag ikaw napunta ka sa impyerno, wala din. Kahit ikaw yung pinakamatalino, kahit ikaw yung pinakamayaman, pag napunta ka sa impyerno, wala, sayang, useless. Kaya nga sabi dito, what good does it do to help people in their physical and material needs? May physical need, binigay mo. May material need, binigay mo. Pero hindi mo natulungan ma-save. And then sabi dito, why help people today who will go to hell tomorrow? Right? Nakakalungkot yun eh. No? It seems like you are, hindi ko sinasabi na masama tumulong ng physical at material na bagay. Pero alam niyo, mas mahalaga kung tulungan mo yung tao makilala si Jesus para masave siya. Kahit bigyan mo ng Ferrari yan, napunta sa impyerno, wala din. Someone needs your help, someone in your family members. Alam niyo yung mga souls, no, ng ating mga mahal sa buhay, nagka-cry out. And lalo pa ikaw yung first born Christian sa ano niyo, sa family, nagka-cry out, sana hindi mag-give up si Rans, si Jessica, sana hindi nila i-give up, sana may invite nila ako, sana masave ako. Pero hindi nila alam yun. In spirit, ganun. May makita ka dyan, macho, mayabang, mangas, madaming toto, nag-gym or sexy, makinis, mayaman, ganda ng utis. Pero yung soul, bulok na sa loob. Ang daming mga gandang celebrity, pero palit ng asawa. Right? Ano ibig sabihin nun? Hindi nila maramdaman yung tunay na pagmamahal. No? Sa ganda nilang yon, sa yaman nilang yon, and still they need love. The problem is this, they are expecting that they will get it from a man, from a guy. But only Jesus can feel that love in their hearts. Kaya ka sa atin, hindi talaga babae, hindi talaga lalaki yung kasagutan. Ang kasagutan ng Panginoon. Right? So, ito na, no? Part of our fasting yesterday, let's get back to soul winning. Mag-evangelize talaga tayo. Right? So, ibalik natin sa soul winning yung ating
you know what? It's all about soul winning. It's all about evangelism. It's all about bringing people to God. Ito yung ba't nag-exist yung conquest? Ba't nag-exist yung ba't natin ini-equip yung mga tao? Ba't natin ina-SOL? It's for them to get ready to harvest souls for the Lord. No, kawawa naman yung classmate mo, kawawa naman yung ka-workmate mo, kawawa naman yung schoolmates mo, kawawa naman yung family member mo. Kung hindi sila masisave. Alam nyo, nung naging Christian ako, ang pinaka-prayer ko sa lahat, Lord, I pray na masave yung buong family ko. I pray, Lord God, na masave yung buong family ko. Pag may mga time na gusto ko nang mag-quit, gusto ko nang wala akong pera, marami akong problema, marami akong challenges sa buhay. Panginoon, sabi ko, hawakan niyo ako. Kasi pag ako'y nakahawak sa'yo, pwede akong bumitaw. Pag ikaw nakahawak sa akin, hindi mo ko bibitawan, alam ko yan. Marami ding time na, alam mo yun, napagod na rin ako mag-alaga ng people. No? Marami sa kanila hindi pinapahalagahan. Kasi the challenge is this, no? That you give your time to people that you can never get back. Tapos yung taong yun, hindi mo naman sure kung seryoso ba siya o hindi. Nakikinig ba siya o hindi? Ina-apply kaya sa buhay niya o hindi? Nag-devotion kaya siya kahit di ko nakikita, kahit di ko sinasabi? Nagabasa ba siya ng Bible? Nag-pray ba siya? Kahit di ko sinasabi? Tapos magyan lang siyang, siyempre, aalis, mawawala, ma-discourage sa buhay, makakommit ng sin, feeling niya, hindi siya karapat dapat mag-Sunday service, ganyan. Yung buhay na nilaan mo sa mga taong yon, hindi mo na makuha pabalik eh. Imbis sa nanay mo, sa tatay mo, imbis sa travel nyo sa family, dahil mo sa taong yan. But you know what, at the end of the day, there is a bigger reward in heaven for us. Okay? So, yun nga, someone needs your help. Ang assignment natin this week is to really help people. Kung nakita mo yung nanay mo naghuhugas, ikaw na maghugas. Pag siya naglilinis, may time ka naman, maglinis ka. Pag may nakita ang pulubi, hindi niya kailangan ng malaking pera. 3 pesos, 5 pesos will do. No? Pag nakita yung classmate mo, hindi niya alam sagot ang assignment niya, turuan mo. Kung mo sabihin sagot, turuan mo. Turuan mo. Pag sabi ng classmate mo, ano sagot mo sa number ganito? Bakit? Saan ka ba nahihirapan? Ano hindi mo naiintindihan dito? Diba? Help. Help people. Sa elevator, merong matanda, paunahin mo na. Tatanda ka rin. Diba? Pag mayroong aksidente, call 911. Meron ka namang load. What else? Ito yung pinaka dapat nating gawin lahat tayo dito, no? Kapag ka merong sa bahay ninyo, unbeliever pa, pray for that person every day na makilala niya si Lord. Lalo pag nanay, tatay mo, kapatid mo yan. Pray for those people. Always pray for them. Mga kaibigan mo na wala dito, invite mo wala dito, pray for that person. Kasi one day i-acknowledge ni God yan. Parang ganito. Alam mo, lahat kang pinag-pray nitong taong to nang hindi mo alam. Pinag-pray niya na sana masave ka. Pinag-pray niya na sana umattend ka, makapakinig ka, makapag-encounter ka, makilala mo ko. Kaya lang hindi ka nag-respond sa invitation niya. God will honor what you do in secret. Yun talaga mangyayari sa one day. Akala ninyo yung mga pagpapagod ng mga leaders natin is wala lang. Wait at the end of the day. I-honor ng Panginoon sa harap natin yung may mga ginawa sa buhay natin. We may not really, appreciate that at this time.
But one day, pag pinagharap kayo ng na nag-share sa'yo ng one verse, nag-invite sa'yo sa church at ikaw, after natin mag-fellowship ng Wednesday, na nakita ko si Kuya JM sa leader ko talaga. Siya talaga tatay ko eh. Siya talaga nag-evangelize sa akin ng one verse. Siya talaga nag-invite sa akin kay God. Grabe. I cannot pay what he did to my life. Sabi ko, you know what, Kuya? You've got to visit us sometimes, and then yung mga inaalagaan namin sa Conquest is the extension of your ministry. That's how we should, no? That's how we should love people. Hindi lang puro prayer, ha? Bless them. Let's bless them. Alright? So, panalangin tayo. Let's close our eyes. Yung panalangin na seryoso, yung panalangin na hindi ka lang nakapikit at nakikinig. Ikaw mismo kausapin mo si God. Ikaw mismo ramdamin mo yung presence ng Lord ngayon. It doesn't matter where you are. The weather is hot. So be it. Imagine it's cold. Imagine it's God's presence in your front. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, grace lang ng Panginoon yan. Hindi ka lang thankful. Thankful ka ba sa tulong ng God? Ni Lord? Sinave ka sa mga kasalanan natin? Sinave tayo sa kasalanan natin? Sinave tayo sa hell? Sinave tayo sa condemnation? Sinave tayo sa guilt and shame? Sinave tayo sa lahat ng mga sickness and diseases? We're also healed and healthy. What a good, great God. What a loving God, right? Everything that we do here is by grace. Yung grades na na-receive mo na napakataas, grace of God. Right? Yung baon mo araw-araw, yung pagkain mo, yung damit mo ngayon, grace of God. Yung upuan natin right now, yung mga laptops, yung gitara na ginagamit natin, lahat ng ito, grace. Help ng Lord sa atin. Right? Lahat mercy. Lahat mercy. Yung pagka-save natin, mercy. Yung pag-aaral natin, because of His mercy. Everything, your money, your body, your health, mercy. Oxygen in your lungs, mercy. Ang dami kaya sa ospital na ubusan na ng oxygen, bumibili ng hangin. My goodness. Samantalang ikaw may problema ka lang, hindi ka na thankful. Hindi mo lang makuha yung grade na gusto mo. Iinit na yung ulo mo, samantalang yung iba, may cancer, mamamatay na. Hindi mo pinapaghalagahan yung bawat araw ng buhay mo, pero yung iba naman, nagpipray na sana maruntungan pa yung buhay nila kahit isang araw lang. Yung mga gusto mong bago, yung grown up in God na hindi nag-invite ng mga tao kay God, iisip niya, mamatay na siya. Iisip niya, sana nag-invite ako ng marami. Yung time mo sa magulang mo, sa nanay mo, at sa tatay mo, mercy and grace. I-enjoy mo yung time mo sa kanila. Huwag mo nga awayin. Right? Imbis na awayin mo, nakakailangan sila ng tulong, nakakailangan sila ng anong tulong? Yung panalangin mo, yung pagpapatawad mo, yung pagmamahal mo. Imbis na awayin mo, tulungan mo na lang. Lord, thank you for this opportunity, Lord God, that we are receiving from you. Your mercy, your love, your grace, Lord. Maraming salamat dahil sa mga times na hindi kami nagpapasalamat sa blessing, hindi namin tutulungan yung iba, hindi namin binibigay, hindi namin na-extend yung blessing sa iba. Panginoon, patawarin niyo kami sa mga tao, Panginoon, na hindi namin tulungan, nagbubulag-bulagan kami, kunwari hindi namin nakita, Panginoon, but they need it. Forgive us, Lord God, in times, Panginoon, na hindi ka namin sinusunod. Alam namin yung mga tao yung kailangan ng tulong, hindi namin tinutulungan. Nahihirapan na, Panginoon, hindi pa namin tinutulungan, hindi pa namin sinasamahan. Lord, tulungan nyo kami, ibabigin nyo kami ng puso. Sabi mo, Panginoon, sa iyong salita, with all our heart, with all our strength, with all our mind. Lord, tulungan nyo kami na mahalin ka namin para mahalin namin yung iba. Dahil pag hindi ka namin mahal, hindi namin mamahalin yung iba. You are the source of love. Give us, Lord God, the love that we need to spend to others. Lord, i-bless nyo kaming lahat dito. Ang dami namin gustong tulungan, Panginoon.
God, bless us. Ask that blessing right now to the Lord. Anong gusto mo? Promotion sa trabaho? Anong gusto mo? Expansion ng business? Anong gusto mo? Matapos mo yung trabaho mo, yung OJT mo kaagad, makapagtrabaho ka, maka-enter into a good company. Lord, I pray, Lord God, i-bless nyo kaming lahat. But first, O Lord, give us, Lord God, the heart to help. Na yung blessing, Panginoon, na paparating, hindi namin sasayangin sa mga pansariling bagay lamang. Na mas marami rito itutulong namin sa iba at gagawin namin reason, Panginoon, para madala namin sila sa iyo. Para saan yung pera, Lord God? Gamitin natin to para ma-save sila. Lord, bless us. Thank you so much in advance. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay, Lord God, ni Jessica, ni Rance, ni Kat. Nagpupusig na pataasin yung grace nila so that, Lord, they are lifting your name up in the campus. That other people may see how great you are in their life. May they continue to maintain it. And when they go up in the stage receiving those awards, Panginoon, may your name be lifted up. Lord God, thank you kay Leah at kay Bernard, Panginoon. May you continue to use them pa sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, Lord God. Sa mga kaibigan nilang, Panginoon. Lord, let other people see how great you are in Leah's life, in Bernard's life, and sa mga taong nakikinig, Panginoon, sa iyo. May taas namin yung pangalan mo. Makita ng iba, marinig ng iba how great you are in our life. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa tulong, pagmamahal, awa. Maraming salamat, Panginoon, sa blessing na binibigay mo every single day. All the glory and honor and praise goes to your name. In Jesus' mighty name we pray.